kawawa naman. Nung pagdating ko po, nakita ko po si Ken po na hawak na po ni Press June. Nagbibintangan po nila agad yung bata na naghahawak po agad ng gun. Nung pagkatapos po sunpakin po kasi si Ken, nawalan po ng malay si Ken. Tapos may nagsabi po na nag-aarte lang po yung bata, pag di ka pa tumayo dyan, bibilangan ka 30 minutes, tuloyan ka namin. Pinabayaan nila doon yung anak ko. Kung wala pa ho yung isang taong nagmalasakit sa anak ko, baka ho natuluyan na po yung anak ko. Makinig ka, dik-dik mo sa iyo makitid na kokote. Kukunan ka namin ng pahayag. Huwag ka magtatago. Sino man ho makabigbigay ng impormasyon kung saan makikita ito, magbibigay kami ng pabuya. Alang-alang lamang makausap ito at makuha na ng pahayag. 15,000 sa bawat ulo. Nahimatay yung bata, kawawa naman. Nakatambay lang yung bata, kawawa naman. Kaya tawag tayo ng barangay, kuya. Kawawa naman. Ang bidyong inyong napapanood ay kuha ng isang netizen. Pagmasdan ng isang batang nakahandusay sa kalsada habang pinalilibutan ng grupo ng mga kalalakihan. Hindi pwede mo ganyan ginagawa nila. Kinilala ng mga netizen na ang batang nasa video ay si alias Ken, 14 anyos, na ayon sa mga saksi, pinagtulong-tulungang bugbugin ng homeowner president na si Roberto Gumabit at ng kanyang manong mga kamag-anak. Dahil sa tindi ng bugbog na tinamo, tuluyan daw nawala ng malay ang biktimang si Ken. Walang ginagawa yung bata. Pero matapos daw bugbugin si Ken, saka pa lamang daw dinala sa barangay ang binata para naman ipablatter. Ang anak ko po ay nagtamo ng pagdurugo sa kanyang ulo at damage pancreas. Ang biktima, ilang araw na comatose dahil sa pambubugbog kung saan puro sa ulo ang tama ng biktima. Samantala, ang mga taong kumuyo at nambugbog kay Ken kasalukuyang laya pa. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Yung video inyong napanood kanina mga bossing, kung kayo sensitibo at medyo hindi sanay sa mga karahasan na tulad ng kanina, hindi ho natin ginagamit para i-sensationalize. Bagkus, ipinapalabas ho natin ang hubutuban na katotohanan ng isang bagay na kapag walang nanindigan sa komunidad, awatin ang masamang gawain. Ang mangyayari ho dito, mga boss, mamamayagpag yung kasamaan at magahari-harian yung mga potok sa buhong pendeho na para mga demonyo na naglalakad sa lupa. Okay, Annalisa, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Sige, Annalisa, kumusta ngayon ang kalagayan ng anak mong si alias Ken? Sa ngayon po sir, nagpapagaling na po siya tapos binigyan po siya ng doktor niya ng gamot po para po sa pagpatuyo ng sugat niya po. Bakit daw binugbog yung anak mo? Minor de edad at binugbog ni Choy Aro. Pinagbintangan daw po siya nagnakaw ng gasolina sir. May testigo ba't? May nakakita ba na siya ay nagnakaw ng gasolina? Ng mga panahong yan? Wala po sir, pero may isang bata po nagturo sa anak ko na siya daw po ang nagnakaw ng gasolina. Sino yung suspect na matanda na parang kinompronta yung anak mo? Sino? Si Alberto Gumati Jr. po, alias Press June po, saka po si Choy Aru. Sino daw ang nakakita ng pangyayaring pangbubugbog pananakit sa iyong anak? Meron bang testigo? Meron po sir, yung kapatid po ng katropa niya po sir. Kapatid ng katropa niya si alias Iko. Ano raw nakita ni alias Iko? Nakita na lang po niya yung anak ko na nakaupo na, nakahandusay na po sir. Kaya po hinagod-hagod niya po sa likod yung anak ko. Okay, wala bang nanindigan para sabihin doon kay alias June, huwag mo na saktan yan, bata yan. Tama na, tigil na. Opo sir, parang wala po kasing umawat. Parang nanood lang po yung mga residenting nandun sir sa anak ko. Iko, ano ang nakita mo na pwede mong ikwento sa amin ng biktimang minor de edad na si alias Ken?
Nung gabi po na po yun, mga bandang 10 po, bago po mangyari po yung kay Kerji, nagkagulo po sa amin. Yan po si Doy, nagwala po sa amin. Nung pagdating ko po, nakita ko po si Ken po na hawak-hawak na po ni Pres Jun, si Alberto Gumati po. Pagkahawak po sa bata, tinatanong po nila yung bata na, ikaw yung nagnakaw ng gas ng motor ko. Tapos, nagbibintangan po nila agad yung bata na nagnakaw po agad ng gas. Tinatanong po nila yung bata na, ikaw ba yung nagnakaw ng gas? Sabi po ng bata, hindi po. Tapos bigla po dumating po si Choi, na bigla pong tinanong po yung bata na, ikaw ba nagnaon ng gas ng motor ko? Biglang sapak po sa bata. Sino naman tong si Choi Aro sa pagkakilala mo? Siya po yung pagkakalam po siya daw po yung pamangkin po ng asawa ni Alberto Gumati. So ilang beses binugbog, sinakta ng minor de edad na si Ken? Nung pagkahawak po ni Pres Jun po, sinakal po, sabi sinuntok po ni Choi sa ulo. Sinuntok agad sa ulo. Ilang suntok ang binitiwan itong si Choi Aro? Yung pagkakita ko po sa dibdib tapos sa ulo po. Yung nag-video po tapos yung kapitbahay po na sinasabi nila na Wala bang umawat na mga sandaling yon na nakakita na wag naman ganoon, tigilan niyo na, kawawa naman, tigil na muna? meron naman po yung mga tao po na nakatira. Yung nag-video po tapos yung kapitbahay po na sinasabi nila na huwag niyong bugbugin yung bata, maawa kayo, gano'n po. Nung pagkatapos po, sunpain po kasi si Ken, na walang po nang malay si Ken. Tapos tinitingnan lang po, tapos sinasabi daw po nila na nag-aaki lang po yung bata. Hindi ba sila nabahala na parang baka napatay nila? Hindi po, nakatingin lang po sila eh. Tapos nung pagtayo ko na po sa bata, may nagsabi po na nag-aaki lang po yung bata, pag di ka pa tumayo dyan, bibilangan ka 30 minutes, tuloyan ka namin. Puyog nang nangyari dito. Anong naramdaman mo nung nung narinig mo na sinasabi doon sa naawa ka na minor de edad si alias Ken? Ayun nga po, sobrang awak po sa bata, tinayo ko na po. Wala po tumulong, ako lang po yung bubuhat sa bata. Pagdala doon sa barangay hall or doon sa headquarters ng barangay, may sumalubong ba para sabihin, ano ba nangyari? May nag-imbestiga? Meron po yung ng barangay po sa amin. Yun po, sabi po ng barangay, tumawag na daw po sila sa satellite. Papunta na daw po yung L3. Para daw po sundin yung bata, dilin po sa barangay sa ospital. Sabi po, ano po nangyari? Then, nung lumapit po sa amin yung motorcycle, tinanong po, ano daw po yung kaso? Sabi ng danakot, nagbintang po ng magnanakaw ng gas, sabi ko po. Tapos yung tanod po na nakamotorcycle, sabi lang po sa akin, ay hindi po rito nakaruta. Hindi po daw siya nakadestino sa amin. Wala silang pakialam sa bata dahil daw po na taga-ibang lugar daw po si Ken. Okay lang sa kanilang kuyugin ng mga kanilang taga-barangay kasi yung taong kinuyog, hindi taga-barangay. Opo. Nung nangyari ito, dinala ba sa ospital si alias Ken? Nung sabi po ng barangay na dating na po yung L3, mga 2 oras po bago dumating po yung L3. Nagano na po ako sa nabiyang po yung nanay ng bata na dali na po sa ospital. Kuha po agad po ng tricycle. So kayo na nagdala sa ospital? Opo. Wala ba nag-imbestiga sa barangay at na nakaabot sa pulis itong pangyayaring ito? Nagpunta lang po kami sa barangay tapos pag-blatter lang po. Ang ginawa po nilang aksyon ng barangay, pinuntahan po nila yung bahay po ni Pres Jun. Ni Choi. Ang problema nga lang po, nung pagpunta namin po sa bahay ni Pres Jun, kasama po yung barangay Tanod, ang sinasabi po ni Pres Jun, kasing daw po si Choi, dito pwedeng madala, kung may problema daw po, kasuhan na lang po, pupunta daw po sila. Yun ang sinabi niya. Kung may problema yung minor de edad, kasuhan na lang sila. Apo. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, Iko. Ano? May karapatan ba ang kahit na sino na basta na lang mambugbog ng kanyang kapwa, lalo na ng isang menor de edad? Ang sino mang nagnanais na akusahan, 17 taong gulang pababa ang edad, kakailanganin niyang lumapit sa DSWD. Meron pong Juvenile Justice Law na umiiral, Republic Act 9344. At ayon dito, sa batas na ito, kahit na ano pa ang ginawa ng bata, hindi po pwedeng arestuhin yan ng kahit na ng kapulisan. Kakailanganing padadaanin ang pakikipag-ugnayan sa bata na di umano'y nakagawa ng krimen sa pamamagitan ng DSWD. Pag hindi ginamit yung prosesong itinakda ng Republic Act 9344 o yung Juvenile Justice Law na nagsasabing hindi pwedeng arestuhin ng sino man mapa-autoridad sa gobyerno, pulis, militar, barangay, o kahit na sino ang isang menor de edad na bata sa anumang kadahilanan kahit na sinasabing gumawa ng krimen. Maliwanag po yan. Pangalawa, ang nalabag na krimen dito, child abuse law.
Republic Act 7610. Walang sino mang may karapatan na maggagawad ng tinatawag na corporal punishment. Ano ba yung corporeal punishment? Ito po ay pambubugbog, pagbubuhat kamay, o di kaya pagbibigay ng pinsala sa katawan, anumang bahagi nito ng isang bata pa lamang. Hindi po itinuturing ang ganyang uri ng pagkilos laban sa bata na makakatulong sa kanyang maayos na paglaki upang maging mahusay na bahagi siya ng lipunang kanyang ginagalawan. At may parusa rin po yung pagkakabilanggo. Depende sa sitwasyon, tatakbo po ng hanggang 2 taon ang parusa ng mga taong gumawa nito. Hindi po naaktuhan yung bata eh. Kung hindi naaktuhan at wala namang sapat na batayan upang sabihin na ito nga yung gumawa ng krimen, hindi po pwedeng siya ay arestuhin at lalo't higit hindi pwedeng bugbugin. Ano pwedeng gawin ng bata? Idemanda yung mga nambugbog. At ang demanda po dyan, paglabag sa Juvenile Justice Law, paglabag dito po sa Republic Act 7610, Child Abuse Law. Now, sino po ang ididemanda? Yun lamang bang mga nambugbog? Batay po sa pagkakakwento dito po sa bitag, maliwanag na hindi lamang po, mga kababayan, yung aktual na nambugbog. Ginawang Tulfo, sino pa? Yung pong nag-utos sa kanila na may-ari ng tindahan. Ang tawag po sa kanya, principal by inducement. Ano yung principal by inducement? Bagamat hindi aktual na gumawa ng krimen, pero siya nag-utos sa ibang tao na gawa ng krimen, ituturing nakasama siya sa nambugbog. At kung anong pananagutan ng mga nambugbog, yun din ang pananagutan noong nag-utos sa kanila na gawin ang krimen na yan. Kaya kung ikay nanonood ngayon, gumate, makinig ka. Dik-dik mo sa iyo makitid na kokote. Kukunan ka namin ng pahayag. Huwag ka magtatago. Wala akong pakibar kung magsasampa ka ng kung ano-anong libelo kasi kukunan ka namin ng pahayag. Sagutin mo. Mang Alberto. Hello po. Pwede makausap si Press, alias Press, si June? Press June? Wala po dito, hindi po namin kasama po. Pero ito yung kanyang number na ibinigay dito. Number ko po ito, Trixel po. Ano niyo si Press June, boss, ma'am? Ka-live-in partner ko po. Kaya po kami tumawag kasi may insidenteng naganap na pambubugbog doon sa minor de edad na pinagbintangan ng Agosto 18. Bagamat hindi nanuntok itong si ka-live-in partner mo, si Alberto Gumate. Sa nakita po. Kung sakali po, sana matulungan po kami, sir. Ano ay matutulong ko po sa inyo? Pwede po siya magtistigo laban po kay Dre Araw po. Ay, alam niyo po kasi may taga sa kokote ata itong kinakasama niyo. Kung ako lang po siguro dito, baka sapatusin ko sa ulo to eh. O sige, tatanong natin sa nanay natin si Annalisa. Nandiyan ka ba ba? Po, sir. Anong masasabi mo rito na umiiyak ngayon? Sir, para po ang lumalabas, sila po yung naging biktima eh. Tama ka. Mag-usap nga kayo. Ikaw, sige, ina sa ina. Kausapin mo si Trexel. Kung may konsensya po sana yung asawa nyo sa ginawa niya sa anak ko, kahit sana po siya na lang ang nagdala sa ospital nang alam niya na wala ng mali yung anak ko, ma'am. Kaso lang po, pinabayaan nila doon yung anak ko. Kung wala pa ho yung isang taong nagmalasakit sa anak ko, baka ho natuluyan na po yung anak ko. Sana ho naiintindihan nyo kami na masyado masakit to sa amin. Buti nga ho at nakarecover pa ho yung anak ko. Paano kung nawalan po kami ng anak? At may isang tao po nagmalasakit sa kanya. Dapat po huwag niyo po itago yung asawa niyo. Pagbayarin niyo po yan sa mga ginawa niya sa anak ko, lalo po yung Choy Aru. Sige, ganito na lang. Ipaalam mo na lang, Trexel, sa ka-live-in partner mo. Nag-aantay si Annalisa at hindi namin bibitiwan to. Katuwang ho ng bitag ang ACT-CIS. Natatandaan niyo si Tul Erwin. Bago niyan, eto ngayon si Tul Ben. Tumatayo rin ho at nagsanib puwersa ho kami pagdating ho sa mga taong niyuyurakan, inaape na walang kalaban-laban. Kaya meron hong bitag at meron din ho ACT-CIS. Kakampi ng mga inape, kami po'y tagapagtanggol at tumatayo para doon sa mga mahihina at mga inaape. Makakausap natin to. Isa ho siya doon sa mga representative ng ACT-CIS, si Representative Jeffrey Soriano. Congressman Jeffrey Soriano, magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po, Sir Ben, at sa lahat ng manonood ng bitag. Siguro naman, sir, nakaabot sa iyo, Congressman, itong kasong idudulog namin sa inyo. Opo, Sir Ben, nakarating nga po sa atin na isang 14-year-old po sa Pinagbuhatan Pasig ay nabugbog, no? Maling-mali po ang naging proseso na nangyari dito. Sa kalaunan, presidente pa po siya ng Homeowners Association na dapat yung tagapagtupad ng kapayapaan
dapat siya yung naninigurado na yung kanyang lugar ay may harmony, maayos lagi. Pero sa kasamaang palad, nilagay niya yung batas niya sa kamay niya na dapat alam niya yung proseso sa pagsunod sa juvenile justice law, or pag hindi naman, sana sa pinakamalapit na barangay para matugunan ng tamang proseso. Kung mararapatin po ng complainant, sampahan natin ng kasong paglabag sa juvenile justice law o child abuse. Proper course po natin ito, paparating po natin sa ACT-CIS Action Center upang mabigyan ng assistance. Kaya nga po, ito, isa pong gagawin din natin, makikipag-ugnayan po kami sa opisina ninyo para makuha natin yung mga informasyon kung saang barangay para po sa ating pong sa atin, ano po naging paglabag. Bakit hindi kagad na aksyonan to? O Yes. dapat, di ba, dapat makuha po tayo kagad ng mga kapulisan. Annalisa, magandang hapon sa iyo. Nandyan si Congressman Jeffrey Soriano ng ACT-CIS, handang tumulong. Anong gusto mong iparating, Annalisa? Sir, magandang hapon po. Maraming salamat po sa agarang pagtugon niyo, sir. Gusto ko lang po talaga, sir, na mabigyan ng hustisya yung ginawa nila sa anak ko. Jeffrey, Congressman, yan. Opo, ma'am, huwag po kayo mag-alala, ma'am, no? Yan po ay ating tututukan. Isiguraduhin po natin, pagkababa po ng telepono nito, ako po ay magkipag-ugnayan agad-agad sa Action Center ng ACT-CIS Party List. Congressman Jeffrey, maraming salamat. Kami makikipagtulungan sa iyo. Ma'am Annalisa, wag ho kayo mag-alala. Cargo na ho namin kayo. Ha? Maraming salamat po, Sir Lentulfo. Kasong ito, tingnan muna natin doon sa pulis kung nakaabot nga ba sa pulis, kung talabang ginawa ng proseso ng barangay, para nun sa ganun nalalaman ho natin. Kasi kung hindi, mag-uumpisa na tayo, papasok na ho talaga rito ang BITAG tsaka ACT-CIS. Hello po. Hello, magandang hapon, ma'am. Pwede makausap si Police Corporal Zarina Biong? Yes po. Ma'am, Idol. magandang hapon, ma'am. Si Ben Tulfo, ma'am, sa BITAG, ano? Naka-air po tayo, ma'am, ano? Live po tayo. Ma'am, nakaabot na po ba sa inyo yung kaso po ng isang minor de edad na 14 years old na binugbog tapos nawala ng malay na ospital ng isang linggo? Diyan ho sa Pinagbuhatan, Pasig. Yes po. Actually po, napuntahan naman po namin ang sitwasyon ng ating minor de edad nung linggo lang po. At okay naman po ang kondisyon niya. At doon po nagsimula din po kami mag-imbestiga. Until such time din po, nagkakandak pa rin po kami ng further investigation regarding po sa mga pangyayari at pwedeng may mga witnesses pa pong pwedeng makapagkuha ng mga impormasyon na pwedeng tumibay ng reklamo. Kasama po ang mga barangay din po, nagtungo po kami sa kanila. Personal, nakipagtulungan din po ako sa barangay. Kumusta naman ho ang barangay? Nakikipagtulungan ho ba, ma'am, or nagpapabaya? Ayos po, kasama po sila during that time po nung bisitahin namin ang minor de edad pong nasa. Well, binisita niyo ho bang yung residente ho ng suspect ho na gurang na Alberto Gumate para maimbitahan sa inyong tanggapan? Kasi hindi ho ordinary ho ito ng pang-barangay lamang. Ito'y krimen na ho to. Republic Act na ho nilagay dito. Child abuse na ho to, ma'am. Ma'am, ganito na lang, ma'am. Kami ho'y nasa ere po tayo. Makikipagtulungan na lang po kami. Mukhang lito po kayo at medyo kulang po kayo sa mga impormasyon. Thank you, ma'am. Salamat po. Magandang hapon. Nakalive po Good tayo, afternoon. ma'am. Si Ben Tulfo Cap, sa dito ho, sa PTV4 for ito ho'y sa Pambansang Ma'am, nakaabot po ba sa inyo, Kap, itong pangyayaring panlulupit, pananakit, at medyo dito ho ng isang presidente ng Homeowners daw Gumate? Opo, nakaabot naman, na-report naman po sa akin ng mga tao ko yung pangyayari po. And ang alam ko po na kalabas na nung Saturday po. Sir, actually po, pagdating po sa barangay, responsibilities when it comes sa sa mga minor, active po dyan ang aming DCPC personnel at ako po sa barangay po. And nung araw po ng August 18, na-respondihan naman po kaagad yung pangyayari na yon at nakapag-assist naman po kami, nasamahan din po yung... Nakita po ba yung mga suspect na nakit? Hindi po yata, hindi na naabutan. Mahirap po ba sila? Nagtatago po ba sila kaya hindi na makita? Hindi ko lang ho alam. Wala na ho doon. Dalawang beses ho kami nag-respond. Okay. Ma'am, kung ganun po ang nangyari, we have 36 hours na pwede ba hot pursuit ang mga polis po natin kung nireport ho agad ng barangay. Ano hong ginawa ng mga polis ho nating Pasig, ma'am?
kasama din ho ng BCPC personnel po namin. Ang pulis din po ay nagpunta po din doon after endorsement po. Alright. Okay. Ma'am, siguro pwede ho ba kayo manawagan dito kay Choy Aro at saka si Alberto Gumate na kung maaari magpa-imbestiga na, humarap doon sa inyong Nananawagan nga din ho ako doon sa, yan ho ay sa barangay ho namin na sana ho ay makikooperate na ho sa kung ano man ho ang nagawa or allegedly na nagawa nila doon sa bata. Maraming salamat, ma'am, sa inyong panawagan, ma'am, ha? Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Okay. Ang inyong nakikita ay mukha nitong si Alberto Gumate alias Press June. Nakikita niyo mukha niyan. At itong Choy Aro na to, etong dalawang kolokoy na mga potok sa buhong pendeho, wala akong pakialam kung magsampa kayo ng kaso sa akin dahil hinahanap namin kayo, hindi namin kayo makita. Magpakita kayo at nananawagan na ang barangay sa inyo. Kapag kami tumugis sa inyo, magtago na kayo dahil hindi namin sasabihin kung anong gagawin namin para lamang palutangin kayo sa mga lungga ninyo. Sino man ho makabigbigay ng impormasyon kung saan makikita ito, magbibigay kami ng pabuya, alang-alang lamang makausap ito at makuha na ng pahayag. 15,000 sa bawat ulo. Mga boss, pinaglanan ho natin ng sapat ng panahon. Alang-alang dito, mahaba-haba. Hindi po ka nagbibiro. Dahil ito po nag-iisang pambansang sumbungan. #Ibabitag mo.